Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay tayo ay magpapasimula sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ako po ay si Brother Randy Reyes ng DFC sa Uyo, District 9, sa ilalim po ng pamamahala ng District Supervisor Pastor Luis Bailon. Sa kasalukuyan po, ako ay naandito ngayon sa lugar ng Dingli, Iloilo, na kung saan ay may mga bagay po tayong isinasaayos. Niutos ng ating tagapanguna na magkaroon ng pagsasaayos sa mga gawain ng pagtatayo ng mga iglesia o ng bahay panuluyan ng mga manggagawa sa Panginoon. Tayo po ay gumagawa ng pavilion o ng isang bahay para sa tuluyan ng mga manggagawa ng Panginoon sa lugar dito sa Dingli. Kaya purihin po ang Panginoon at sa kasalukuyan po, isang buwan at isang linggo na po kami dito sa lugar ng Dingli. Pero salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ay mapagbiyaya sa atin. Ang Diyos po ay patuloy na kumakalinga sa atin. Ang Diyos po ay dakila at tapat sa bawat buhay po natin, kaya marapat dapat po natin siyang papurihan, marapat dapat po natin siyang sambahin at bigyan ng parangal sa atin pong mga buhay. Dakila po ang ating Diyos, mabuti po ang ating Panginoon. Bago po tayo magpasimula sa gawain ng Panginoon, tayo nga po ay magbigay ng papuri sa pamamagitan ng isang awitin sa Panginoon. Hallelujah! Umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Praise God. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Amen. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, minsan pa aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Amen. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayan, matatapang. Diyos na laging nakalaan, kayo Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming ninanayan, sa aming buhay bibigyan ka
Aming Ama, aming Diyos na dakila sa lahat. Karapat-dapat nga po kayong tumanggap ng papuri, pagsamba at pagdakila mula sa inyong mga anak, mula sa inyong mga tinubos, mula sa inyong mga iniligtas. Marapat dapat po kayo, Panginoon. Sambahin ayon sa inyong kalalagayan, Panginoon. Sinasamba po namin, Panginoon, ang inyong kabanalan. Sinasamba po namin, Panginoon, ang inyong kabutihang loob, ang inyong pag-ibig, Panginoon. Ang inyong biyaya at habag, Panginoon, ay patuloy po namin ina-appreciate sa aming mga buhay. Sinasamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Ama na nasa langit, sa umaga pong ito, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nanonood ng FB Live, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Kaya niyo, dakilang Ama, na ang inyong pong salita ay amin pong pagbulay-bulayan, Panginoon, at trumema, Panginoon, sa aming mga buhay. Magkaroon, Panginoon, ng kapangyarihan ang inyong salita, O Diyos. At hayaan niyo, Panginoon, ang inyong abang lingkod. Gamitin niyo, Panginoon, sa karangalan at kadakilaan ng inyong dakilang pangalan. Kayo po ang maitaas, kayo po ang madakila. Kami ay maibaba, Panginoon, at kayo ang maparangalan sa amin pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa inyo po ang mayamang papuri, kalwalhatian at kadakilaan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Mapagpalang umaga pong muli sa ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 1. Inuulit ko po, Hebreo chapter 12 verse 1. Ang sabi po dito sa kanyang mga salita, ang akin pong Biblia na babasahin ay Poimen, at ito po ang nakasaad dito. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Mayroon lamang po tayong pag-aaralang mga salita dito na kung saan ay magbibigay sa atin ng kalakasan, katibayan ng ating buhay pananampalataya, sapagkat tunay na ang ating pong buhay pananampalataya sa mundong ito ay punong-puno ng pakikipaglaban. At mayroon po tayong salita rito na nagbigay din sa akin, nung akin pong pag-aralan ito, ay nagbigay din sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy sa atin pong buhay pananampalataya. Iyon pong salitang, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Let us run the race. Takbuhin natin ng buong tiyaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Alam naman po natin na ang aklat ng Hebreo ay isinulat para bigyan ng paalala o babala ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, sapagkat sa mga panahon pong ito ay mayroon pong mga katuruan na ang ating Panginoong Hesus ay naibababa at may mga taong binabanggit, mga personalidad na binabanggit sa aklat na ito na mas mataas ang anghel kaysa sa ating Panginoong Hesus, mas mataas si Melchizedek kaysa sa ating Panginoong Hesus, mas mataas ang mga pari o si Aaron kaysa sa ating Panginoong Hesus, mas mataas si Moises kaysa sa ating Panginoong Hesus, mas mataas ang anumang bagay na nakikita kaysa sa ating Panginoong Hesus. Kaya isinulat po ang aklat ng Hebreo para paalalahanan, lalong-lalo na yung mga mananampalataya niya na nakaranas ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. At itong mga taong ito na nakaranas ng kapuspusan ng Banal na Espiritu ay dumating sa tagpo na ang kanilang mga buhay pananampalataya ay nalilis na, nawawala na sa tamang align o sa tamang linya yung kanilang buhay pananampalataya, at nadadaig na ng mga bagay na mga katuruan noong mga panahon pong ito. At sa panahon po natin ngayon ay gayon na rin ang nangyayari. Marami pong mga bagay-bagay ang lumalabas na siya nating nabibigyan ng kahalagahan kaysa ating
pananampalataya o yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, sa panahon po natin ngayon ay mas maraming mga bagay ang lumalabas na binibigyang lubos ng kahalagahan ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus kesa sa ating Panginoong Hesus. Kaya dito po ay napamagatan po nga ng ang aklat ng Hebreo na Christianity is better than Judaism, o Christ is better than sa lahat, mas dakila o nakahihigit kaysa anumang bagay o personalidad sa mundong ito. Kaya purihin po ang Panginoon, at alam naman natin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, siya yung pinakadakila sa lahat. Ang sabi nga ng kanyang mga salita sa John chapter 1 verse 3, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Doon pa lamang ay makikita natin yung kahigitan o kahalagahan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at ang lahat ng nasa siya, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay siya po higit sa lahat. Siya po yung dakila sa lahat. Siya po yung lahat sa lahat. Kaya dito po napansin ko yung salita na magbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Let us run the race. Ako po'y naniniwala na naipaliwanag ng may akda ng Hebreo yung kahalagahan ng ating Panginoong Hesus, yung kahigitan ng ating Panginoong Hesus. Pero pagdating po dito sa naipaliwanag ng may akda ng Hebreo, ng mahusay, ng magaling, ng may katalinuhan, ng may kagalingan, yung pagpapaliwanag ng kahigitan ng ating Panginoong Hesus. Pero napansin ko po dito sa Hebreo chapter 12 verse 1, yung salitang let us run the race, na kung atin pong babaybayin ay siya po'y nanghihikayat sa mga taong nalilihis ng landas, sa mga taong gumagawa ng hindi kalooban ng Panginoon, na animoy kasama siya doon sa gumagawa ng kasalanan. Pero ano po ang ibig sabihin? Let us, pagka po sinabing let us, kasama siya doon sa tumatakbo. Ako po'y naniniwala na ang salitang ito'y salita ng hamon, yung salitang let us run the race. It is a word of encouragement, not a word of competition. Alam naman po natin na kapag sinabing takbuhan o takbuhin, sa ating pong konsepto bilang mga tao, ito po ay palakasan o pagalingan. Ito po ay kinakailangan siya ang mauna, kinakailangan siya ang magaling, kinakailangan siya ang malakas. Pero nung nagpaalala po ang may akda ng aklat ng Hebreo, ay sinabi niyang let us run the race, kasama siya sa tumatakbo. Maaaring nakita, ibinibisual ng may akda ng Hebreo na yung mga kasama niyang tumatakbo ay nanghihina at siya ay nasa unahan. Pero nung makita niya na yung kanyang mga kasamang tumatakbo ay nanghihina at may mga hadlang, may mga balakid na silang pinagdadaanan, maaaring bumabalik itong may akda ng Hebreo para alalayan at agapayan at sabihan na magpatuloy tayo sa takbuhin ito. Ini-encourage nila na sama-sama tayong makarating sa finish line. Maaaring nasa tagpo na itong may akda ng Hebreo ay nauuna na sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Matatag ang kanyang pananampalataya. Pero nung makita niya na yung kanyang mga kapatid sa Panginoon ay may mga humahadlang, nakikita niya na yung kasama niyang tumatakbo ay may mga sakbat-sakbat na mga bagay sa kanyang katawan na nagpapabagal sa kanilang takbuhin at nagpapahina sa kanilang takbuhin, maaaring binalikan niya ito at pinaaalalahanan na tanggalin natin yung mga balakid, yung mga kasalanan kumakapit sa ating mga katawan bilang mananakbo sa ating buhay pananampalataya. Kaya purihin po ang Panginoon. Let us run the race. Nakita ko po dito yung kagandahan loob nung may akda ng
Hebreo na maisama sa pagtatagumpay yung mga kasama niyang tumatakbo. At gayon din po ang ipinaparanas o iminemensahe sa atin ng Panginoon bilang mga lingkod ng Panginoon. Kung mayroon tayong nakikita mga tao na nanghihina sa kanilang pananampalataya, kung mayroon tayong mga taong o mga kapatid sa Panginoon na nakikita na gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon o mga kasalanan, pwede po ba tayong magkaroon ng tinatawag na salita na makapagpapanumbalik sa kanila sa kanilang buhay pananampalataya, makapagpapalakas sa kanila? Ang henerasyong ito ay punong-puno. Ang henerasyon po natin ngayon ay punong-puno ng mga bagay na nakakabigat sa ating buhay. Uulitin ko po, ang henerasyon natin ngayon ay punong-puno ng mga bagay na nakapagpapabigat sa ating buhay. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, ganito po ang kanyang sinasabi. 2 Timothy chapter 3 verse 1, na sa huling panahon, ganito po ang mangyayari sa ating henerasyon. Dapat mong malaman, 2 Timothy chapter 3 verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sa panahon po natin ngayon ay ito yung nakikita nating mga kasalanan na isinasapamuhay ng ating mga kapatid sa Panginoon. At maraming mga bagay-bagay ang ito yung nakapagpapabigat sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesus. Kaya hindi tayo makausad. At tayo bilang mga lingkod ng Panginoon na nakakakita ng mga bagay-bagay sa ating kapatid sa Panginoon na ginagawa ang mga bagay na ito, pwede po ba natin silang pangaralan at sabihan ng mga salita na mayroong biyaya? Ang sabi nga ng kanyang mga salita, naalala ko nga po si Thomas Hudson si Thomas Hudson po isang kabataan na ito po nabasa ko sa libro. Isang kabataan siya na nalulong sa droga, maaga siya nakapag-asawa, na-involve siya sa mga krimen. Siya po ay nakapatay sa edad na 16 years old. At laging sinasabi, pagka nakikita siya ng kanyang lolo, sinasabi ng kanyang lolo, Thomas, remember that you are a Hudson. At dumating sa tagpo na yung buhay ni Thomas Hudson ay nakapatay nga at siya ay nakulong. Yung kanyang lolo na sheriff sa ibang bansa o sa Amerika ay tumawag doon sa tatay ni Thomas Hudson at sinabi niya doon sa kanyang anak, "We have a big problem." Nung makita niya na si Thomas Hudson ay nagkaroon ng problema, in-involve nung kanyang lolo yung kanyang sarili doon sa problema ng pamilya Hudson. Bakit? Kasi Hudson siya, family siya. Kaya hindi niya problema yun, hindi siya ang gumawa, pero in-involve niya yung kanyang sarili doon sa problema. We have a big problem. Gayon din tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Kapag nakita natin ang ating mga kapatid na mayroong problema o suliranin, lalong-lalo na sa kalalagayang espiritual, na makapagpapahamak ng kanilang mga kaluluwa, pwede po ba tayong i-involve natin yung ating sarili at magsalita tayo, magpayo tayo ng may biyaya? Ang sabi ng kanyang mga salita sa Colossians chapter 4, verse 6, ito po ang dapat nating maging pananalita sa mga payo natin sa ating mga kapatid na tumatalikod o nagkakaroon tinatawag na pag-commit ng mga pagkakamali o pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Verse 6,
Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Sa ating pong pananalita ay kinakailangang masangkapan ng makasumpong ng biyaya yung mga taong ina-advise natin na huwag nang gawin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi doon, let us lay aside. Nakita niyo po yung salita. Doon po sa ating binasa, kaya naman itabi natin. Pag po sinabing yung salitang natin, kasama siyang nagsasabi na itabi natin. Kasama siya doon sa tinatawag na inaaralan ng mga salita ng Panginoon. Involved siya. Hindi niya set aside yung kanyang sarili. Kayo, makasalanan kayo. Hindi ganun. Kinakailangan kung tayo man ay magkakaroon ng tinatawag na salita na makapagpapanumbalik sa ating mga kapatid, i-involve natin yung ating sarili. Huwag nating sabihin na kayo ang makasalanan kasi gumagawa kayo ng kasalanan. Itabi ninyo yung inyong mga ginagawang kasalanan. Ang sabi po nung may akda, itabi nating walang liwa ang pagkakasalang humahadlang sa atin. Kasama siya doon sa tinatawag na katuruan para maaralan ng salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng tinatawag na biyaya sa atin pong pangangaral, sa atin pong mga sinasalita. Ang sabi nga ng kanyang mga salita sa Colossus chapter 3, verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa, Colossus chapter 3, verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa, kung mahinakit kayo, kanino man magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, tagalin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Nakikita po natin, no? Kinakailangan masumpungan natin yung ating mga sarili na animoy iisang katawan tayo ni Kristo na tumatakbo sa takbuhing nilagay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, bilang isang katawan, kapag ka po tayo ay nagkaroon ng tinatawag na sakit o sugat sa isang parte ng ating katawan, kagad-agad tayong nasasaktan, yung ating buong pagkatao ay nasasaktan. At kapag ka naramdaman natin na tayo may karamdaman o may sakit sa ating parte ng katawan, kaagad-agad tayong kumukuha ng lunas para mapagaling yung karamdaman na yon. So gayon din po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Na animoy tayo iisang katawan, na kapag ka mayroon tayo nakikitang kapatid sa Panginoon na nawawala sa pananampalataya, nanghihina sa pananampalataya, hindi makapagpatuloy sa pananampalataya dahil sa mga balakid na kanilang nararanasan, gumawa po tayo ng dahilan o solusyon para sila po ay maiakay o mapagaling kanilang mga pinagdadaanan. So, purihin po ang Panginoon. At sa atin pong mga pananalita sa Ephesians chapter 4, verse 29, ang sabi po doon, Ephesians chapter 4, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Nakita ninyo po, ang sabi doon, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Kung mayroon tayong nakitang kapatid sa Panginoon na parang hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon, pwede po ba tayo magsalita ng salita ng Panginoon at hindi tayo gagamit ng mga salitang hindi kaaya-aya o kalugod-lugod sa Panginoon, na para bang laging pa-condemn yung ating pong mga pagpapayo? Kaya ang sabi dito, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti. Ang sabi po ng Matthew chapter 12 verse 26, Mateo chapter 12 verse 26, ang sabi po dito, kaya kung verse 36, tandaan ninyo sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kaya kung tayo po ay magbibitaw ng isang salita at wala namang kabuluhan, idle words, ito po pananagutan natin sa Panginoon. Kaya kung mayroon man po tayong tinatawag na salita, ay kinakailangang salitang makapagpapalakas
doon sa ating mga kapatid na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Sa Roma chapter 14 verse 1, kung mayroon po tayong nasumpungan mga kapatid sa Panginoon na nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang sabi ng kanyang mga salita sa Roma chapter 14 verse 1, ganito po ang sinasabi: tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Kung nakakakita tayo ng mga kapatid na nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang sabi doon, tanggapin ninyo. Sino yung tatanggap? Sa Roma chapter 15 verse 1, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Verse 2, sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Purihin po ang Panginoon. Na kung mayroon man tayong nakikita mga kapatid sa Panginoon na nawawala sa pananampalataya, nakikita ang kahalagahan ng mga bagay ng mundong ito kaysa sa kahalagahan ng ating Panginoong Hesus, pwede po ba na tayo nakakakita ng mas mahalaga ang ating Panginoong Hesus ay payuhan natin sila at magpayo po tayo ng may biyaya, mabuting payo. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po ng kanyang mga salita, ang sino mang nalilihis sa katotohanan. Sabi po ng kanyang James sa kanyang mga salita sa James chapter 5 verse 19, Santiago chapter 5 verse 19 ay ganito po ang sinasabi: mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umaakay sa kanya upang magsisi, ito ang tanda ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Kung mayroon tayong nakikitang kapatid sa Panginoon na nalilihis ng landas, nawawala doon sa racetrack. Kasi mayroong racetrack na inilagay sa atin, doon tayo inilagay ng Panginoon. At nakikita natin yung ating kapatid na lumilihis, nawawala doon sa takbuhin. Ang sabi doon, no, mga kapatid, kung may mga kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umaakay sa kanya upang magsisi, kapatid ko sa Panginoon, bilang mga lingkod ng Diyos, no, gamitin tayo ng Panginoon para maibalik natin ang ating mga kapatid sa Panginoon na nalilihis ng landas. At ang sabi doon, tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Kaya purihin po ang Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos po ay nag-aaral sa atin, nagpapaalala sa atin sa pamamagitan una ng kanyang mga salita. Ito po ang magpapaalala sa atin na huwag na natin gawin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon at gawin natin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ang Diyos ay gumagamit ng mga lingkod ng Panginoon. Mga lingkod ng Panginoon para maipaalam yung sinasabi ng ating Panginoon. At pag hindi po tayo naniwala sa salita ng Panginoon, pag hindi po tayo naniwala sa mga lingkod ng Panginoon na kanyang ginagamit, isang tiyak, mangungusap o magpapaalala ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pangyayari. Kaya nga sabi ng kanyang mga salita sa Hebreo na ating pinag-aaralan, anak ko, huwag mong, Hebreo chapter 12, verse 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ka ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Gusto ng Panginoon na dito pa lamang sa salita ng Panginoon, maniwala na tayo. Gusto ng Panginoon na sa pamamagitan ng mga lingkod ng Panginoon na ginagamit niya para magpaalala sa bawat kapatid, maniwala na tayo. At pag hindi po tayo naniwala sa dalawang yan, isang tiyak, may palo ang Panginoon, pero nagmamahal ang Diyos kung bakit tayo pinapalo ng Panginoon. Maituwid lamang tayo ng ating Panginoong Hesus. Maitama lamang tayo ng ating Panginoon.
Kaya purihin po ang ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan bilang mga lingkod ng Panginoon. Ang nakita ko kasi dito ay yung pinagtuunan po ng pansin ng aking dito ay yung may akda ng Hebreo na nanghihikayat na manumbalik sa Panginoon. Magkaroon ng pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun po ang trabaho natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Sa Efeso chapter 4, verse 10, dito po tayo magtatapos. Efeso chapter 4, verse 10, ito po ang sinasabi. At binigyan niya ang ilan chapter 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Kung mayroon man tayong kaloob na ibinigay ng Panginoon, tumanggap ka doon sa isa sa fivefold ministry na ibinigay ng Panginoon na kaloob. Ang tanging layunin niyan ay para hikayatin ang ating mga kapatid sa Panginoon sa iisang pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at dalhin sa kasakdalan katulad ng larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ng Panginoon ang umagang ito, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay patuloy na sumagana po sa bawat buhay po natin. Mahal tayo ng Panginoon. Gusto ng Diyos na tayo pong lahat ay makarating sa hangganan ng ating pananampalataya. So purihin po ang Panginoon. Ang Diyos po natin ay mabuti. Ang Diyos po natin ay mapagbiyaya. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Panginoon Hesus. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na dakila sa lahat, minsan pa po kami nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong kabutihan, kagandahan loob ay patuloy po naming nararanasan. Totoo, Panginoon, na kayo ay dakila at dakila ang inyong mga gagawin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga natapos na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na siya po namin pinanampalatayanan, na siya magdadala sa amin, Panginoon, sa pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay na masusumpungan namin ang aming mga sarili, na kami ay naglilingkod sa inyo. Paglilingkod, Panginoon, na kung saan ay siyang magiging dahilan, O Diyos, upang kami ay patuloy na makapasok sa inyong kaharian. Salamat po, dakilang Ama na nasa langit. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo na nakikinig, nanonood, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lord, ang pabor niyo, Panginoon, ay patuloy niyo pong isaganap, sumagana sa kanilang mga buhay. Kung may mga kapatid kami, Panginoon, na susumpungan na hindi lumalakad sa inyong kalooban, nanghihina sa kanilang pananampalataya, Panginoon, gamitin niyo po, Panginoon, ang programang ito, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay madala sa kasakdalan, madala sa katibayan ng aming buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoong Hesus. Dakila po kayo, tapat po kayo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang administrasyon, Panginoon, ng programang ito. Salamat po, Panginoon, sa nagtatag, Panginoon. Salamat po sa Masaredo family, Panginoon. Lubos po silang pagpalain, higit sa kanilang mga inaasahan. Salamat po, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming General Superintendent, dakilang Ama. Sa nalalapit, Panginoon, O Diyos, aming Ama, na Foundation Day, Panginoon. Lord God, kayo ang patuloy na kumilos, Panginoon. Mag-revive po kayo, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong salita. Magpatibay po kayo, Panginoon, sa araw na iyon, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong salita. Salamat po at gumamit po kayo ng mga lingkod nyo upang kami ay madala sa kasakdalan, dakilang Ama. Salamat po, pagpalaan niyo rin po, Panginoon, ang aming District Supervisor, Panginoon, Lord God, Pastor Luis Bailon. Salamat po sa mga kanyang mga speaking engagement, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po siyang samahan, wisdom, knowledge, understanding, Panginoon. Ang patuloy niyo pong ilagay sa kanyang buhay, Panginoon. Ang inyong mga salita na magbibigay sa amin, Panginoon, ng katibayan ay inyo pong ilagay sa inyong lingkod na ito, dakilang Ama. Salamat po, Panginoon, maging ang mga bawat distrito, District 1 hanggang District 9. Hallelujah. Salamat po sa mga District Supervisor, dakilang Ama. Patuloy mo po silang pagpalain, dakilang Ama. Salamat po
Mabuti po kayo at tapat po kayo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ang buong maghapong ito, Panginoon, ay inilalagak po namin sa inyo. Salamat po, Panginoon. Kami ay gagawa, Panginoon, sa iisang layunin, Panginoon, para magbigay ng kalwalhatian at kadakilaan sa inyo pong dakilang pangalan. Salamat po. Iyan ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, Panginoon. Ang lagi kami magbigay ng kaluguran at kalwalhatian sa inyong pong dakilang pangalan. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Ang inyong biyaya, habag, kapayapaan, Panginoon, awa, Panginoon, ay patuloy na sumagana po sa aming mga buhay. Tanggapin po namin, Panginoon, ang buong ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng tunay na kaligayahan at kagandahan ng buhay. Salamat po. Sa inyo po ang mayamang papuri. Hallelujah. Parangal at pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. So, purihin po ang Panginoon sa lahat po ng nanood. Purihin po ang Panginoon sa buhay po natin. Praise God po. God bless us all po.